Magandang araw sa inyong lahat. Hello, hello, hello. Magandang buhay sa ating lahat na mga ka-sisters, friends ko dyan around the world. At ito na naman tayo para maghatid sa inyo ng mga pakikinabangan ninyong mga mga tips, no? Patungkol sa pungsoy. Kung kayo ay interested sa pungsoy, tumutok na kayo dito sa channel natin at bigyan nyo ng chance kung magugustuhan ninyo ang aking channel. And if you like it, please don't forget to like and subscribe. Para naman po, lagi kayong updated. Ano? Lahat sinasabi naman ng mga digital creator ito, pero sa totoo lang po talaga, it inspires us. So, sana wag nyo ipagdamot yung mga ganong, mga ganong kahilingan ng mga digital creators na nagugustuhan ninyo. So ngayon, alam kong pagod na yung mga utak ninyo sa kung ano ang mga dapat gawin at sundin, no? Sa dami ng inyong napapanood, talagang maguguluhan talaga yung mga pag-iisip. Kaya naman ina-advise ko sa inyo ever since buy my book because you don't need to look for another, no? Kompleto na po ang ating book. Nandito na lahat yung inyong mga gustong. Alam niyo yung mga nag-PPM po sa akin because I already told you my messenger account, no? Sa Jane Nishitani at saka sa Jane West Valley. Yung mga nag-PPM po sa akin, ang kasagutan po lahat ng inyong mga tinatanong sa akin ay narito. Narito po. Hindi po tayo Year of the Tiger, ha? Tayo po ay nasa Year of the Horse, no? So, kino-commercial ko lang sa inyo si Tiger kasi lovable sila ngayong taon. So, ngayon po, nandito na yung mga sagot sa mga katanungan ninyo tungkol sa pungsoy. At hindi nyo na kailangang mabaliw sa kakapanood kung ano yung mga dapat para sa inyo, kung sino yung totoo, sino yung hindi. So, ngayon, eto naman po tayo. Legit pungsoy consultant nyo po ako. Ako po si Sheng Jing Kai, ang legit na pungsoy consultant ninyo din dito sa YouTube channel. No? Sana'y magustuhan ninyo. At please, kung interested talaga kayo sa real fungsoy, buy my book at nandito po lahat ito at may set na po ito kaya yung mga talagang pinag-iipunan ng mga tao na makabili nitong book set natin with matching bracelet na po ito at saka yung pampaswerte sa inyong mga foyer. So yan po ang ating mga ngayon, mga kaibigan, ang ating mga topic ngayon at mga additional tips syempre na dapat gawin ngayong New Year. Pasensya na, medyo natagalan na naman tayo dahil tao lang. Marami tayong mga ginagawa, So, sa dami ng mga napapanood natin minsan talaga, karamihan sa inyo, dahil may mga time, lalo na may mga time manood, Ito yung mga interested naman talaga sa pungsoy na gusto nilang malaman kung ano yung talagang mga nakakapagpadagdag sa buhay nila, Sinasabi ko nga sa inyo, just follow the right feng shui. Huwag kayong alam nyo, diba, kahit sa tao, hindi maganda yung kaliwete. Kasi pag kaliwete kayo, nagugulo yung inyong pamilya, diba? Parang ganun din po ang sistema sa feng shui. Kailangan po straight kayo sa inyong mga goals para alam nyo kung ano yung makakatulong talaga at makaka-expect kayo ng talagang big changes in your life, no? So, ngayon, ang brain kasi natin is parang lupa din yan. It's just like a soil, no? Na kung ano yung tinatanim nito, naiisip, naririnig ng ating brain or natatanggap ng brain natin, ayun din ang tumutubo sa atin. Kung nagtatanim ka lagi ng pagdududa o negativity or lagi kang, yun nga sabi ko, in doubt kayo lagi dyan sa ating mga yun nga, pagdududa. Sorry, hindi ko maalala yung Tagalog ng doubt eh. So, yun din ang tutubo sa buhay ninyo. So, ngayon kung magtatanim ka na ang paniniwala, magtatanim ka ng pagtitiwala at paniniwala sa na mag-i-improve ang iyong buhay. Tinatanim mo ito sa isip mo na talagang ito yung goal mo na tinatanim mo sa brain mo. Tinatanggap lang kasi ng lupa ang lahat ng klase ng itanim mo. Kagaya rin ng brain natin, ang lahat ng gusto mong itanim sa brain mo ay talagang tatanggapin din lang ng brain mo. But don't expect good result always. Kasi lahat, anything na mo dyan, kahit naman sa lupain, di ba? Pag nakikita ninyo pagpalay, palayan lang talaga yan. Pag kunyari
cabbage, ano ba, repolyo. Repolyo lang talaga yung tanim dyan. Hindi kayo pwede magtanim ng sari-sari dyan dahil hindi na magmamatch yan. So, yan ang may advice ko sa inyo unang-una, no? Kasi yan, sa brain natin, yan ang dapat nating i-plant yung positivity. Huwag tayong in doubt, no? Sa mga ano natin. Kasi walang mag-work na maganda sa atin kung magtatanim tayo ng pagdududa lagi sa ating pag-iisip. So, yung ano ba, yung bang pag-apply ninyo ng pag-apply ninyo ng tamang pungsong sa bahay nyo ay nagtatanim kayo na it will grow about your health, your relationship, your financial stability. Lahat yan, kung itatanim ninyo yan sa inyong utak, tatanggapin lahat yan. And the universe is so wide para magawa ninyo yung mga mga will ninyo, yung mga gusto ninyong mangyari, yung mga dreams ninyo, no? Take a chance to learn the real feng shui. Huwag po tayong umasa lang dahil sa kagaya nga ng nasabi ko sa inyo noon, it's just like an investment, no? Itong ating mga ginagawang ina-apply natin, syempre, para din ito sa pag-grow. Sa pag-grow, nag-ano talaga tayo, nag-i-invest tayo na para mag-grow din ang ating buhay, no? So, ayan. So, take a chance to learn real feng shui. And when you buy my book, you will learn the real feng shui. At sa liit po ng book na ito, siksik-liglig po ang laman niyan para sa kaalaman ninyo. Sa buong 2026 ninyo, wala na kayong dapat panoorin or hindi na kayo dapat ma-confuse. Kaya mapapansin ninyo, ang mga buyers ko po talaga, some of them, they don't have time to watch the videos, no? Pero yung ating yung sa book naman, nandun naman na. And I will be very happy also and I will appreciate it kung mapapanood ninyo ang ating videos. Salamat ng marami sa mga nagbibigay ng oras ng panonood ng ating videos. So ngayon, ang topic natin is ang mga may bahay, ang mga wives, no? Ang mga women of the house, no? Kasi sa ating mga pamumuhay sa araw-araw, alam nyo po, ang mga asawang babae are the one who makes the harmony, who builds the harmony of the house. Ngayon, yung talagang ang focus natin is yung making each every one of the family is healthy, happy. So, yan ang ating laging mga purpose ng may bahay, no? Kaya nagpupungsoy na sometimes misunderstood ng ating. Pasensya na kayo kasi yung ipin ko may diferensya kaya medyo nabubulol ako. So yung natatanggal kasi yung niya, yung jacket ng ipin ko. So ngayon, ito yung tayong mga housewife talaga. Marami tayong gustong gawin sa buhay natin, sa pamilya natin, na maprotektahan natin. Ngayon, itong mga husband na iba, medyo na misinterpret nila yan. Kaya minsan, ina-advise ko talaga sa lahat na kung mag-a-apply kayo, don't let your husband know na, wag nyo nang i-brag sa husband nyo na we're doing this. Kasi sometimes, hindi naman siguro lahat. May mga lalaki kasi na they're thinking na, siguro gusto akong i-overpower ng asawa ko, gusto akong kontrolin ng asawa ko, kaya ginagawa niya ito. No. All wives, only wants the best for her family. Kaya talaga tayo naglalagay ng protection and enhancer sa ating loob ng bahay. We want our life to be at least, konti lang ang mga hassle sa buhay. Yung bang natatawid natin ang bawat taon with flying colors, nagkakaroon tayo ng mga right decisions, right path ng mga choices natin sa buhay. So ngayon, why I am saying this is because tayong mga natin, yung mga kababaihan, gusto natin lagi solusyon. Hindi tayo nag-i-stay sa problema kasi that is very bad talaga, yung mag-i-stay ka lang sa problema, Yung nag-i-stay ka, stagnant ka doon sa negative energies. Ngayon, you might find this, na ang haba ng aking explanation kasi marami po kasi na nagmamadali kayong alamin yung inyong, pero this is all matters. What I am telling you matters. Kung makikinig kayo, alam nyo ba na ang mga magagaling sa mundo ay hindi yung mga talkers,
kundi yung mga listeners. Kasi yun talaga yung mas nakakaintindi kung ano ang mga dapat mangyari, no? So, hindi naman ako nagko-commercial sa inyo dito ng Yema Candy or ano. So, yun ang ating mga pakiusap lang sa inyo. Widen your mind, widen your heart, no? So, ang ano natin, as the saying goes, if the mother or a wife is happy, the whole family is happy. This is how crucial is the wife's emotion and status. Ito talaga sa loob ng sa pamamahay natin, napaka-importante ng feelings ng mga nanay or ng mga wives, no? Napaka-importante na factor sa happiness ng isang bahay, ang feelings at mga status ng yung emotions ng inyong nating mga kababaihan, kasi it affects the entire family. Alam nyo, kapag ang nanay, tingnan nyo, kapag ang nanay ay may sakit, ang buong pamilya apektado. Kapag ang tatay ay may sakit, oo, medyo lessen ang income na pumapasok sa atin, but the wife can always make a way para maayos, no? Makapagdiretso, maaalagaan ng nanay, ng wife, ang kanyang asawa. So, ito nga ang inaano ko sa inyo, but there is also exceptions to the rules. Hindi naman syempre 100% merong gano'n. No? Meron ding mga nanay din na iba-iba tayo ng pananaw, but mostly, I am saying mostly, ano? The reason I'm telling you this is because in 2026, tandaan nyo ha, the wives has the violent star on their chart. And all wives and mothers of the house should be protected from this very dangerous star. Every day, every month, and the whole year of the mother and the wives must be protected. Kasi sila yung merong dangerous year, no? So, dahil the Southwest has the violent star. So, ang Southwest is the palace of the housewives, no? Of the woman of in the family. So yan ang kanilang palace. So affected sila ng violent star. We're not only talking about the monkey and the sheep, because the monkey and the sheep resides also in the southwest directions of the house. So sila ay affected ng violent star ng taon. So, when we say violent star, there is the danger of accident, betrayal, nandyan yung robbery, no? Maraming mga thief and cheat, yung mga ganyan. Maraming mapapagdaanan na ganyan. And yun ang dapat nating laging aware tayo, no? Na maging maingat tayong mga housewives, mga mga nanay, no? Mga nanay, kasi there are wives that has no children, no? So we cannot call them nanay pa. So yun yung natin dapat pag-ingatan talaga. So hindi natin very talaga ang mga ina ng tahanan, very important factor sa loob ng bahay and happiness of the family. Yun yung topic natin, na ang mga nanay, sinasuggest ko sa inyo, you must be always aware dun sa inyong southwest, no? Especially ang mga nanay na ang animal sign ay sheep and monkey, no? Kayo talaga yung sobrang dapat mag-ingat, dahil kayo yung bukod sa nasa southwest na kayo, ang inyong animal sign ay meron pang violent star. So, yung mga ganyan, you need protection for that. And for those who are interested, you can just PM me in my messenger. The one I told you a while ago, no? So, ngayon, maraming and I'm really advising everyone to have the book set to understand Feng Shui application for the whole house. Kung kayo, lalo na yung mga afflicted ng taon na ang horse, ang horse, ang rat, ang boar and dog, and monkey and the sheep. Tapos meron pa din there are many good signs also, no? But yung mga good signs naman
Meron naman ding mga monthly yan na pangit. Because, alam nyo, napakahirap talaga minsan yung magsasabi ng forecast sa tao na yung talagang papanoorin ka ng tao because sasabihin mo na magiging milyonaryo yung mga taong ito ngayong taon na ito. That's, ewan ko sa inyo, no, sa common sense na lang natin. Hindi totoo yung mga ganyang words, no? Sa atin, everything is an effort. Kahit nakapungsoy kayo, dapat talaga yung total application, superimposing your real feng shui inside your house. And it all requires the elements and the directions of your house to be perfect, no? So yun yung ating ina-advise sa lahat. Marami naman talaga tayong mga kaibigan na talagang parang sa kanila madali na rin lang lahat, no? Nasanay na sila, ilang years na rin silang bumibili. So they just go with the flow. Kasi at least talagang baka malalagpasan mo lang ng maayos, no? Kesa naman mabibigla ka na lang. Mas maganda yung awareness can save us, no? Awareness of something save us from any sufferings or any misfortunes, no? Kapag ka-aware ka na, ay, hindi ako maganda ngayong buwan na to, or today ay hindi ako dapat makipag-deal ngayon kasi pangit yung araw ko. So, yung mga ganung bagay po ay napaka-importante. So, yan, masyado kong binilisan ngayon kasi para naman, marami akong ma-suggest sa inyo ngayon. Ngayon, there's also one thing naman about the incense, lighting an incense, no? Teka, let me take a break kasi inom lang ako ng tsaa dahil mahirap kayo magdaldal maghapon, ha? Kaya minsan naiisip ko, ba't sa Pilipinas ang daming marites? 'Di ba? Nakakapagod kayong makipagkwentuhan sa labas. So ngayon, ito yung ating pag nag-light kayo ng incense, huwag kayong maglalagay ng yung kunyari naapuyan nyo na yung isang incense. Tapos yung aapuyan nyo siya dun sa apoy niya, dun sa isa. Like also the candle, you cannot do that in candle. Yung nagsindi kayo ng kandila, tapos yung apoy dun sa isang kandila, iilaw nyo rin dun sa isa, idudugtong nyo sa isa. Please don't do that, kasi hindi yun maganda. Especially kapag nasa, may mga lamay, may mga vigils, no? Yung mga ganon. You need to light another light for another candle. Or sa incense. Hindi pwede yung pagdudugtungin mo sila or isa lang yung gagamitin mong posporo sa kanila or isa lang yung gagamitin mong lighter para, isang sindi lang ng lighter kasi dalawa yan pero mas maganda yung posporo kesa sa lighter. Pero kung wala kayong posporo, then just use the lighter. So yan naman ang tip ko sa inyo sa mga incense. And then, this is also one good thing, para panglinis ng bad karma natin. Konti lang kasi ang vegetarian, lalo na sa Pilipinas, konti lang ang mga vegetarian sa atin. So, kapag kumain ka ng karne, be sure na mag-incense ka. Mag-incense ka while you're cooking the meat. Napakaganda pong advice ito na hindi pa nyo naririnig. Kasi, we also give respect because of the meat that we're cooking, like the pork, the beef. They're also have lives. Meron din silang hininga. And the reason na nawala sila ay dahil kinain natin. So every time you cook the meat, be sure na maglight kayo ng small incense or one stick of incense para to honor the life that we killed, para lang para sa pagkain natin, So yun yung mga napakagagandang mga tips na hindi pa ninyo narinig kahit original natin yan, So yan ang lagi nyong tatandaan. Pag karne ang inyong niluluto, kailangan nyo magsindi ng incense or kaya candle, Para yung mga alam niyo mga tea candles, yung mga ganun lang. Para to honor also them na dahil sa kanila, nabubusog tayo, gumaganda ang ating pangangatawan, So, wag naman yung sobra-sobrang isang buong lechon kinain nyo. Hindi magiging maganda hindi magiging maganda yung katawan nyo ron, So, yan ang isang advice ko pa sa inyo. Kaya, ito naman, yung mga pwede rin natin to sa New Year, Isasama ko na rin ito ngayon kung gusto nyong manood na ngayon or next pa na sa Chinese New Year, Ay, meron pa pala akong isang idadagdag sa inyo. Yung
be sure, no, na kapag bago mag-New Year, you change all the batteries in your house. Kasi, hindi nyo alam kung hanggang kailan yung life ng batteries ng inyong mga watches, ng inyong wall clock. Of course, kung mga 1 week ago ninyo pinalitan, okay lang yon. But, kung kailan ko ba yun pinalitan? Yung mga hindi kayo sure kung, let's say, mga 3 months na, 6 months na, ganon. So, be sure na palitan na ninyo yung mga batteries kasi baka pagpasok ng taon at saka pa siya, yung unang araw, tsaka pa siya magi-stop. So, hindi rin maganda yon. And I hope, alam nyo, ang dami talagang nag-react dun sa calendar because really, sabi ko sa inyo many of us don't remember the calendar. The last video I had, no? Kasi talagang napaka-importante yon. It represent our life, no? yung calendar. So, yan ang isa pang ipapaalala ko sa inyo. Ngayon, sa Chinese New Year naman, kung gusto ninyong matulog, kung gusto niyo matulog, kung bago kayo matulog, ay pwede kayong, syempre, be sure na meron kayong, number 1 yan, maglagay kayo ng money sa inyong pockets, no? Kasi, yan yung maganda talaga na buong taon ay meron kayong mga money sa inyong bulsa, hindi kayo maubusan because you sleep with it, no? Hindi yung nasa pitakan nyo lang. Importante pa rin na you are in control of your money. Nasa katawan ninyo yung no? Or even under your pillow, you can do that if you don't have a pocket. Kaya ako talaga usually bumibili ako ng pajama na may bulsa pag New Year pag sa New Year ko ginagamit ko talaga ang pajama na may bulsa. So, yun no matter how much yan, kasi may mga mag-PPM na naman sa akin yan, magkano po dapat, anong ganito. Kahit barya pa yan, kahit ano pa yan, basta may pera kayo sa bulsa, yun lang yon. And then, sleep nude. No, hindi yung body ninyo ang nude. Pwede rin naman kayo mag-nude kung gusto nyo, Pero, wala kayong perang paglalagyan kapag nude kayo, What I mean in nude is, wala kayong dapat hubad. Yung inyong mukha, walang makeup. So, you will be fresh. Makakatanggap kayo, yung talagang yung inyong blessing sa inyong mukha is, makakatanggap kayo ng magandang aura. Kasi walang takip yan. Hindi kayo nag-makeup, hindi kayo naglagay ng kung ano-anong mga kolorete, no? Walang ganon. Kaya, ang matatanggap ninyo is a very nice and beautiful aura. Kasi, nude ang inyong yung face ninyo, no? So, yun yung maganda pag New Year, no? Na gagawin din niyo. Yan din ay secret din natin yan, but then I am sharing this to all of you, no? And then, ano ba yung natin dyan? Oh, you can wear gold jewelries when you sleep, no? You can wear gold jewelries when you sleep aside from hindi pwede ang monkey at hindi pwedeng magsuot ang monkey at saka ang sheep ng gold jewelries, no? Kasi bawal sa inyo yon dahil as much as possible, you avoid metals during that time. Kasi there is a danger in metal injuries para sa mga sheep and monkey. So, wag na nating i-enhance yung mga negative energies. And then, you can also wear your gemstones, no? Yung mga gemstones natin, pwede kayong matulog na may mga gemstones kayo, maliban dun sa sa sheep and monkey. So, ang mga iba sa atin ay pwedeng magsuot ng mga gemstones nila. Yung mga gemstones natin ay panoorin ninyo yung aking, parang I have 3 videos about gemstones, no? Na kung ano ang maganda sa inyo at yung isa naman ay kung ano ang hindi nababagay sa inyo. Be sure na alam ninyo ang mga hindi nababagay sa inyo before wearing it or before buying it or before wearing it. Napaka-importante po. Please watch that video of mine, no? Kung ano yung month na pinanganak kayo, sa gemstone ninyo, kung ano yung parang kryptonite ninyo na kapag sinuot nyo is instead na maging maswerte kayo is mas mawawala yung swerte sa inyo. Ayan yung isa pa nating tips sa inyo, no? At syempre, bago tayo matulog, ito, pinaka natin,
pinaka-importante natin, have a good heart. Yung kailangan yung wala tayong iniisip na negativity sa isang tao. And wala tayong dadalhin na pangit na mga pag-iisip ng 2025 para maging bago na ang 2026 natin. We have a clear conscience, we have a clean conscience, clean hearts, yung mga ganun natin, and be positive. Think of everything you desire bago kayo matulog sa New Year, sa mismong New Year. Think of what's your heart's desire talaga. Kung ano yung plano nyong mangyari sa buhay ninyo, i-ano nyo yun, itanim ninyo yun sa inyong isip. At huwag kayong magwe-wish ng pangit sa isang tao. Kailangan talaga yung, kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga, nung nakaraang video ko, 'di ba? Bawal yung mga cursing, bawal yung mga kung ano-ano, So, ganun ang maipapayo ko sa inyo. At para naman dun sa mga nagtatanong tungkol sa mga negative energies na nagtatrabaho, especially yung mga taga-US natin, dahil almost all of them are nurses, yung hindi nila masyadong naintindihan yung swoosh. Yung swoosh po is spray, swoosh spray natin to swoosh away the negative energies. Ngayon, yung mga caregivers natin at saka yung ating karamihan talaga ng kumukuha din at saka yung mga kinaiinggitan kayo lagi. Alam nyo, sometimes may mga tao na nagagalit na lang sa inyo. It is because some of it, marami din na wala ka namang ginagawang masama sa kanila, but then meron nagagalit sa iyo na hindi mo alam minsan. Sometimes there's also a bit of envy sa mga ganong tao. Yung kagaya sa mga nagtatrabaho, alam niyo yun na parang kanila yung kumpanya, mas nahihirapan pang makisama yung mga nagtatrabaho sa US man, sa UAE or kahit sa Pilipinas siguro meron din ganun Ang dami po talagang nagpi-PM sa akin ng mga ganung bagay na bakit ba sila nagpo-provoke ng mga tao, 'di ba? Kaya itong mga kasamahan natin na ignore nyo na lang po yung mga kasamahan nyo sa work na gumagawa sa inyo ng ganyan. Just think na maswerte pa rin kayo kasi may nagbibigay pa rin ng atensyon. Kasi alam nyo, napaka-importante ng mga oras natin sa buhay. Para bigyan kayo ng oras ng mga taong yon na pag-usapan or nang bigyan kayo ng mga time na itapik kayo is pasalamat na lang po kasi kung hindi ka naman pinapansin ng mga tao sa work mo, ibig sabihin you don't matter at all. So, yung kapag ka sa mga pagtatrabaho ninyo, wag nyo nang intindihin, as long na maganda yung relasyon ninyo sa amo ninyo, wag nyo nang intindihin yung mga kasama nyo. One day, marirealize din nila yung iyong magandang intentions na nagtatrabaho ka lang. Hindi ka nila kailangang husgahan dahil pare-pareho lang kayong nagtatrabaho sa company na yon. Ayan, nagsermon na naman ang Shenjing Kai ninyo. Alam nyo na ba? Pasermon naman ng konti dyan, oo. At saka sa aking mga kaibigan, mga newly friends natin sa US, thank you so much po, sa kay Sis Janet na talagang parang alam mo yung word of mouth lang talaga, lahat ng mga friendship niya, yun yung mga niya pinapa-introduce. Thank you so much Sis Janet And kay Sis Annette din, enjoy your vacation there in the Philippines. At salamat din sa mga inintroduce mo sa akin, maraming salamat. At syempre sa aking ka-Shenjing Kai family, si Sol, si Lenny, sino to? Yung mga natin dyan, si Leia, si Karen, si Ligaya, si Sis Pam, si Sis Malu. Shout out sa inyong lahat. And hindi ko naman si Sis Judith, na talagang laging mga sa atin, nakaantabay si Sis Alma, lagi kayong nandyan si Sis Riz, mga laging nakasuporta sa ating video. Maraming salamat. Kahit may mga book sila, talagang nanonood pa rin sila sa ating video. Hindi ko kayo maisa-isa dahil sa dami talaga. Salamat ng marami. So, at sa oras ng mga napanonood ninyo, sa mga bago natin, well, very, very welcome po kayo. And thank you so much for trusting. I love you all. And
hindi ko pa kayo mababate in Chinese New Year because when I made this video, it's not yet Chinese New Year. So, ang sasabihin ko lang sa inyo is Happy New Year, no? Hindi pa Chinese New Year. I'll make another video for you. Very important video also on maybe 2 weeks after, no? Okay, I love you guys. I love you. Thank you so much for the support and love. I love you.